Reading and Literacy Grade 1 Quarter 1 Week 1 Day 4 Let's learn about parts of a book. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about parts of a book. At the end of the lesson, the learner shall be able to recognize the parts of the book, name each part of the book, and recognize proper eye movement in reading from left to right, top to bottom, and return sweep. Kumusta muli mga bata? Sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang paunang tunog na maririnig sa unang bahagi ng salita. Ang paunang tunog ng salita o initial sound ay ang unang tunog na maririnig sa isang salita kapag ito ay binibigkas. Ito ay tumutukoy sa unang titik o kombinasyon ng mga titik na bumubuo ng unang tunog ng salita. Halimbawa, ang salitang nanay. Ang paunang tunog ng salitang nanay ay sapagkat ito ay nagsisimula sa titik N. Ang salitang libro. Ang paunang tunog nito ay L, sapagkat ito ay nagsisimula sa titik L. Ngayon naman ay ating talakayin ang mga bahagi ng aklat. Ano-ano nga ba ang mga bahagi ng aklat? Ang isang aklat ay binubuo ng iba't ibang bahagi na may kanya-kanyang layunin. Narito ang mga pangunahing bahagi ng aklat. Mga bahagi ng aklat. Una ay ang pabalat. Pangalawa, pahina ng pamagat. Pangatlo, talaan ng nilalaman. Pang-apat, katawan ng aklat. At panglima, glossary. Ang pabalat o cover ay ang harapang bahagi ng aklat na nagsisilbing takip bilang proteksyon. Kadalasang may pamagat, pangalan ng may akda, at ilustrasyon. Ang pahina ng pamagat o title page ay naglalaman ng pamagat ng aklat, pangalan ng sumulat o may akda, at tagapaglathala o ang naglimbag nito. Talaan ng nilalaman o table of contents. Ito ay listahan ng mga pamagat ng mga kabanata at pahina ng mga paksang tinatalakay. Katawan ng aklat o body of the book. Ito ay bahagi na naglalaman ng mismong nilalaman ng aklat. Makikita ang mga paksa at araling detalyadong binigyan ng laman. Glossary. Ito ay talaan ng mga mahihirap na salitang ginamit sa aklat at mga kahulugan nito. Ito ay nakaayos ng paalpabeto. Kapag nagbabasa, mahalagang malaman kung saan matatagpuan ang iba't ibang bahagi ng aklat dahil ito ang magbibigay gabay upang tiyak na matukoy at makuha ang impormasyong kailangan mo. Ang kaalaman sa mga bahagi ng aklat ay nagpapabuti ng kakayahang magsuri at pahalagahan ang nilalaman. Bigyan diin ang pagpapahalaga sa pagkilala sa may akda ng isang aklat para sa kanilang galing at pagkamalikhain. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Piliin sa loob ng kahon ang mga bahagi ng aklat na inilalarawan sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ito ay harapang bahagi ng aklat na nagsisilbing takip bilang proteksyon. Ano ito? Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Tama! Ang sagot ay pabalat. Pangalawa, ito ay talaan ng mahihirap na salitang ginamit sa aklat at mga kahulugan nito. Anong bahagi ng aklat ito?
Magaling! Ito ay glossary. Pangatlo, ito ay bahagi ng mismong nilalaman ng aklat. Anong bahagi ng aklat ito? Magaling! Ito ay katawan ng aklat. Pang-apat, ito ay listahan ng mga pamagat ng mga kabanata at pahina ng mga paksang tinalakay. Anong bahagi ng aklat ito? Tama! Ito ay talaan ng nilalaman. At panglima, naglalaman ng pamagat ng aklat, pangalan ng may akda, at ang naglimbag nito. Anong bahagi ng aklat ito? Magaling! Ito ay pahina ng pamagat. Tandaan, ang isang aklat ay binubuo ng iba't ibang bahagi na may kanya-kanyang layunin. Ang mga bahagi ng aklat ay ang pabalat, pahina ng pamagat, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, at glossary. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!